Lumabas ang notification na nagsasabi na namatay na ang Drake at bumalik na bilang dumi. At sinasabi ng host ng event na ang Samoa's team ay kasama sa bilang at ito ay nasa last, at ang lahat ng 32 bansa ay natapos na ang Drake raid. May 9 na bansa na hindi nakayanan ng lakas ng Drake. Ang mga nanalong kandidatong bansa ay nagpakita ng napaka-epektibong estratehiya. Ang lahat ng mga manlalaro ay sabik na naghihintay sa anunsyo kung gaano katagal nila itong natapos. At kung sino ang nakakuha ng unang pwesto, namamangha naman si Lowell at sa isip-isip nito na hindi man lang siya binigyan ng oras para isagawa ang plano niya, tumayo siya sa front line habang pinapanatili ang kaayusan. Hindi lang dahil sa kakayahan ng Deverian's Envoy, pati ang kanyang raiding sense ay kamangha-mangha din. Sa isip-isip ni Zibble na siya ay napahiya ng higit sa sapat. Hindi niya maaaring hayaan silang magkaroon ng kahit kunting pangunahing yugto. Bagamat nahirapan sila sa simula, sigurado siya na mas mabilis silang natapos kaysa sa ibang mga koponan. Sinasabi ng host ng event na kumpleto na ang bilang. I-reveal na ang mga rankang mula sa pinakamababa, nasa 23rd ang Samoa. Nasa 22nd ang Costa Rica, nasa 21st ang Armenia, 20th. Nasa 4th place ang Russia, sa kabila ng paghihirap ni Kraugle, natalo sila sa 3rd place sa 0.5 seconds difference. Ang 3rd place ay napunta sa Japan, na nagtagumpay sa pagsalakay sa Drake sa loob ng 19 na minuto at 23 segundo. Nakangiting sa isip-isip ni Zibble na natalo nila ang Russia at Japan. Ito ay gold medal na napanalunan nila sa kanila. Ipinahayag na ng host ng event kung sino nakakuha ng 2nd place, ito ang USA. Nagulat at hindi makapaniwala ang USA sa narinig nila. Sinasabi ng host ng event na may napakalaking 5 minutong pagkakaiba sa pagitan nila ng ika-3rd place. Nagawa nila ito sa loob ng 14 na minuto at 33.4 segundo. Hindi naman makapaniwala si Kraugle na ang USA ang nakakuha ng 2nd place, at batid nito na hindi nila nakuha ang gold medal. Naiinis at sa isip-isip ni Zibble na lahat ng 3rd advancement players ay nag-ambag sa dealing damage. Anong bansa ang kakaunti lang ang bilang ng mayroon ng mga 3rd advancement player ang mas mabilis kaysa sa kanila? At napapatanong ito na huwag niyang sabihin na, hindi pa natatapos ang sasabihin ni Zibble. Nag-anunsyo na ang host ng event na ang nakagawa ng 14 na minuto at 31 segundo ang nakakuha ng gold medal. Napapasigaw ang host ng event at sinasabi nito na ang nakakuha ng gold medal ay ang South Korea, at makikita nating na masaya sila Pixord at Yera. At sa kabilang banda si Grid ay umiiyak sa tabi nila. Sinasabi ng host ng event na nagkaroon lamang ng 2 segundo na pagkakaiba. Ito ang eksena, ito ang sandali na binaligtad nila ang sitwasyon nila. Sinasabi ni Grid na hindi siya makagalaw ng ilang sandali, kaya huminto siya sa pagpupumiglas. Maging mabuting bata at manatiling tahimik, ang kanyang mga god hands ay isang great blacksmith. Kaya malamang pinaghandaan din nila ang susunod na mga bagay. Kung tapos na sila guys, ipadala nyo na sa kanya. Nagsuot ng Holy Light Gloves si Grid. At batid nito na matigas ang karne, kaya dapat niya ito ihawin ng maayos. Biglang nawala si Grid at mabilis na umatake at may lumabas ng notification na nagsasabi na ang combined failure ay isang effective hunting sword at mayroon itong rating na isang legendary. Na isang transcendent, at ang attack power nito ay nasa 1,500 hanggang 2,180. At ang defense nito ay nasa 120, at meron itong karagdagang 100 agility, ilang pagkakataon na mablock ang pag-atake ng kalaban, at ilang pagkakataon na i-activate ang skill na 5 joint attacks, at ilang pagkakataon para i-activate ang skill na cutting. 40% na deal weapon ang karagdagang pinsala sa mga monster. Habang ginagamit ang isang kasanayan laban sa isang halimaw, 60% natataas ang pagkakataong maglanding ang critical hit. Pagkatapos patayin ng isang monster, 30% natataas ang pagkakataong makakuha ng isang item. Ang mga monsters na may 15th levels na mabababa kaysa sa user ay makakaramdam ng fear status effect. Isang sandata na ginawa sa pag-combine ng legendary blacksmith grids, failure at effective hunting sword, tatagal ng 2 minuto ang combination. Sinasabi ni Grid na ang mga god hands lamang ang unique sa 2 sandata na ito, pero, papalubog na ang araw, kaya ang pagbrushing lang ay sapat na upang sa pagcut. May lumabas na notification na nagsasabi na 30% na pagtaas ng attack power sa madilim na lugar.
Nagpakawala ng pinnacle kill si Grid at sinasabi nito na ibigay niya sa kanya ang lahat ng meron siya. May lumabas na notification na nagsasabi na ang Holy Light Glove skill at ang 5 joint attacks ay na-activate na. Dahil sa mga option ng Combined Failure plus Effective Hunting Sword, at ang mga skills at ang 5 joint attacks, at ang cutting ay na-activate na. 21,300,570 na ang pinsala mo sa target, siya ang naging first player na nagdeal ng 20 milyong pinsala. Nakuha mo ang title na 1 at a time, 1 at a time. Critical hit damage plus 30% always applies, namatay na ang Drake at bumalik sa pagiging dumi. Naabot mo na ang level 307, party leader ay si Greed. Nakakuha ka ng 2 Drake Fangs, 4 na Drake Claws, 6 na Drake Scales, 10 Drake Bones, 1 Drake Heart. Mukhang tanga na humarap si Greed at nag-thumbs up at shinout niya ang Hyosung Group na nag-endorse sa kanya. Sumisigaw at hindi makapaniwala ang host ng event sa damage ni Greed. Ang Drake ay mayroon pa ring higit sa kalahati ng kanyang HP na natitira, ngunit isang pag-atake ay nawala ang lahat ng ito. Nauubusan na sila ng sasabihin, at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan ang napakalaking pagbaligtad na ikinagulat ng lahat. Kahit ang mga kasamahan niya ay hindi makapaniwala sa nangyari, mas nagulat ang kanyang mga kasamahan sa kanyang kawalang hiyaan. Nahihiya ang mga team ni Grid at sinasabi ni Pixord na anong meron sa advertising na yan, at kailan niya binago ang drop rights. Umiiyak at sinasabi ng isang host ng event na kaya naging profesional si Mr. Shin Yang-woo. Ang isang tiyak na malaking kumpanya na ito ay isang out of the blue na advertising. Isang tunay na aral tungkol sa kapitalismo. Galit na sinasabi ni Zibel na ito ay imposible. Ito ay dapat na manipulahin, paano mas mabilis itong matatapos ng Korea kaysa sa atin. Bukod sa dalawa sa kanila, lahat sila ay maliliit na surod. Sa isip-isip ni Lowell na dahil mahina ang puwersa nila, hindi niya binigay ang lahat para bigyan siya ng oras. Gayunpaman, paano niya lalagpasan at higit pa sa kanyang mataas na inaasahan, aking Panginoon? Sinasabi ng host ng event na ang hinulaang pagkatalo ay hindi kailanman dumating sa variable na si Greed. Nakikiusap ang isang naka-orange na reporter na sabihin sa kanila kung paano niya ginawa ang malaking support weapon na yun. Tinatanong din ng isang reporter na babae na curious din sila tungkol sa combined sword, sa mga god hand, at kung gaano kataas ang health niya. Paano niya nilabanan ang mga pag-atake ng Drake? Tinatanong din ng lalaki kung ano ang teorya sa likod ng Black Transformation Activation. Nadidismaya naman dito si Greed sa mga reporter at sinasabi niya na no comment. Naiinis na sinasabi ni Zibel na habang inaamin niya, na baka nasa level ng skill na siya ngayon in regards to use items, pero mas mabilis lang niyang napatay ang bagay na yung kaysa sa kanila dahil sa swerte. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang nakakabaliw na pinsala ay nagresulta mula sa swerte. Napatingin naman si Greed kila Zibel at sa isip-isip ni Lowell na Mr. Zibel, kung sa tingin niya na swerte lang ang lahat, siya pa ang mahihirapan. Ligtas na sabihin na siya ang pagkakatawang tao ng pagiging malas. Kung tutuusin, isa siyang legendary blacksmith na madalas mabaigo sa paggawa ng gusto niya. Anyways, lahat ng mga bansa na may overgeared members ay nagtagumpay sa raid. Dahil ang lahat ng overgeared members ay nakatanggap ng mga rewards para sa pag-clear sa raid, ito ay isang perpektong tagumpay. Sinasabi ni Lowell na hindi niya alam na monopolyo ni Greed ang reward. Sinasabi ng lalaki na reporter na tapos na ang raids, tapos na ang group games. Kasama na bukas ang item production competition, 4 na individual na laro na lang ang natitira. Na may 3 gintong medalya, may pagkakataon pa na makatapos siya sa first overall. So, sasali ba siya sa specialty niya, which is production? Sinasabi ni Greed na sinabi niya na hindi siya pupunta. Bakit pupunta ang matanda sa playground na puno ng mga bata? May nagsalita at pinapakiusapan niya ang mga reporters na umalis na sila. Ito pala si Pan Mir at sinasabi nito na I'm sure na iba ang timbang ng title ng legendary blacksmith. Sinasabi ni Zibel kay Pan Mir na wag na siyang magsalita na hindi na kinakailangang bagay. Sinasabi ni Greed na ito pala si Pan Mir, ang number 1 blacksmith sa rankings. Aaminin niya, iyon ay lubos na tagumpay. At tinatanong nito kung masaya ba ang paglalaro ng Ali Leader. Sinasabi ni Pan Mir na nag-enjoy siya, at bago ang Castle Siege, at mayroong ilang kompetisyon. Sinasabi ni Greed na bago ang Castle Siege, may tinatago siyang mga mata.
Lumapit at nilagay ni Panmir ang kamay niya sa balikat ni Grid, at sinasabi nito na parang naiintindihan niya na sa wakas kung bakit siya tumanggi na sumali sa mga production games. Kaya, tinanggal niya na sila sa mga posibleng makakalaban. Kahit medyo naging interesado siya sa kanya dahil parang alam niya ang fundamentals ng isang blacksmith. At hindi niya iniisip na malalampasan niya ang mga tunay na artista, tama ba? Dahil lang mayroon siyang title na legendary, malamang alam niya na ang isang blacksmith ay nangangailangan ng oras at dedikasyon. Masaya siya na ang isang taong may kaparehong job sa kanya ay iginagalang bilang isang alamat. Kaya naman sinusuportahan niya ang desisyon niya na huwag sumali. Kaya naman hindi siya dapat magpakatanga sa paggamit ng card ng isang legend. Ipagpatuloy ang pagiging magandang manika na maaaring igalang ng publiko, bata. Sa isip-isip ni Grid na siya ba ay magalang o walang galang. Siya ay isang matandang lalaki na may nakakalito na paraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili. Upang kumpirmahin ito, dapat ipakita niya sa kanya ang pagkakaiba nila. Sinasabi ni Grid na sige, magkaroon sila ng maayos na kompetisyon, old man. Sa isip-isip ni Lowell na hindi niya akalain ang mga bagay, na may mabubuong ganito. At batid nito kay Crowgall na parang hindi iniwan ng Diyos ang nanay niya. Sa likod ng pintuan, may sumisigaw, at nagsasabi kay Panmir na wala na ba siya sa katinoan. Ito pala ang kalbong burat, at pasigan nitong sinasabi na alam niya kung anong klase meron ang kalaban. Sinusubukan niya bang umasa sa swerte o ano? Dahil sa katangahan niya, nawalan sila ng isang gold medal. Sinasabi ni Panmir na ano ang sinasabi niyang swerte. 3 years na mula magbukas ang Satisfy, hindi niya iniwan ang Smithy mula noon. Sino ang nagsasabi ng swerte? Siya. At sino ang naglalaan ng 8 oras bawat item? Sinasabi ni Zibel na sinusubukan niya bang sabihin na ang oras na ginawa niya, ay kahit paano may kaugnayan sa kanyang tagumpay. Sinasabi ni Panmir na ang dami na niyang decisive reason kung bakit hindi niya siya malalampasan. Pwedeng kumpletuhin ang normal production sa pamamagitan ng pag-press sa produce button. Ilagay niya lang ang mga ingredients, pagkatapos ay maghintay ka lamang ng 5 minuto para sa isang bagay na madali o 6 na oras para sa isang bagay na komplikado, ngunit masyadong nag-iiba ang rating at istatistika ng item, komportable ang sistema ng produksyon, ngunit ang problema ay hindi niya magagarantiya ang kalidad nito, pero hindi rin at hindi siya aasa sa system na yan, yun ang advantage niya kay Grid, ang manual na trabaho. Sa isip-isip ni Lowell na mayroon ganoong mekanismo para sa blacksmith, pero yun lang. Batid pa ni Panmir na maraming pagsubok at error ang manual work. Hindi pwede may nakakuha lang ng legendary class at umaasa lang sa produce button. Alam niya ang mga benepisyo ng manual work, ito ay isang bagay na malalaman lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap ng maraming oras nang hindi nalalaman ang gantimpala at ibibigay niya lamang ang lahat. Ito ay isang teritoryo na hindi maabot ng normal na blacksmith. Sinasabi ng kalbong burat na isang legendary class pa rin ang kalaban. Sa tingin niya ba ay isang benepisyo yon na maaaring madaig ang mga mekanismo ng laro? Sinasabi ni Panmir na nasa 6 ang blacksmithing skill niya habang nasa 1,700 ang dexterity niya. At natutunan niya ang pamamaraan ng dwarven blacksmithing mula sa Tolima. Isang malaking pagkakaiba ang 12% na pagkakataon na makapag-produce ng mahusay pa sa orihinal na design. Maaari niyang garantiyahin na ang kanyang mga unique item ay mas mahusay kaysa sa mga peking alamat na ginawa gamit ang produce button. Sa isip-isip ni Lowell na ngunit ang karaniwang oras ni Mr. Grid ay 20 oras. Sinasabi ni Panmir na isang kompetisyon sa pagitan ng isang taong pinindot ang isang pindutan at nagdarasal siya, na may aktwal na mga kasanayan. Sa tingin niya ba umaasa pa siya sa swerte, sa loob ng laro sa Smithy? Nagpapakita ang system na ang Drake Fangs na ito ay maliwanag at may magandang elasticity. Ito ay ideal bilang material para sa bow o isang spear. Drake Claws, ito ang pinakamatigas na bahagi ng Drake. Ito ay ideal para sa blades at spear tips. Drake Scales, ito ay classified bilang leather. Dahil sa kapal at pagkalastiko nito, ito ay perpekto bilang isang sangkap para sa mga kagamitan sa depensa. Drake Bones, ang susunod na pinaka-resistant na bahagi pagkatapos ng claw. Ito ay kadalasang ginagamit bilang isang sangkap para sa mga kagamitan sa depensa. Ngunit dahil sa komposisyon nito, ito ay mahina sa mga mapurol na hit. Bilang mga sangkap na classified bilang pangalawang metal, mas mahirap ang mga ito kaysa sa anumang mineral na matatagpuan sa human realm.
Nakangiting sinasabi ni Greed na ang mga kuko at pangil ay mga ideal para sa bows at spears. May tamang suporta na siya sa wakas, may sapat na siyang defensive gear, kaya dapat siyang magtipid ng mga scales at buto. Sinasabi ng system na ang Drake Heart ay bagaman hindi gaanong, mayroong ilang blood ng dragon na dumadaloy sa pusong ito. Ito ay patuloy na bumubuo ng isang maliit na halaga ng magic power at gumagawa ng apoy. Sinasabi ni Grid kung ilagay niya kaya ito sa isang armas o defensive gear, maaari niyang harapin ang mga patuloy na pinsala sa sunog. At batid nito na medyo malaki ito, kaya bakit wala itong 2 o 3 na puso? Sayang naman, anyways, ito ang mga ingredients na hindi niya nakita, kaya marami siyang idea. Napaisip si Grid at sinasabi nito na human realm mineral. Ibig sabihin may mga ores din sa langit at impyerno. Ang adamantium ay mineral ng mga Diyos, di ba? Baka siya ay mag-extract ng ilang mineral mula sa langit at impyerno. Sinasabi ni Greed na hindi, ang pinakamalaking isyo ay ang kompetisyon bukas. At napapatanong ito kung kailangan niya mag-produce ng longsword. Dapat niya ba itong gawing level 300? Napahampas si Greed sa kanyang mesa at sinasabi nito na kalahati ng paggawa ay swerte. Kung makakakuha siya ng isang normal, ito ay magiging kaiya-hiya. Wala siyang tiwala sa sarili niya, kaya hindi siya sumali last year, hindi naman niya akalain na mahuhulog siya sa ganyang bagay. Anyways, maraming demand para sa mga long swords at may experience na siyang gumawa. Kasama ang mga ginawa niya para sa mga sundalo ng Raiden, mahigit 3,000 na ang ginawa niya. At batid nito na pretty dull pala dahil naging ganito ang mga bagay, magkaroon sila ng maayos na laban, Panmir. Napalingon si Grid at may nagbukas ng pinto. At ito pala si Lowell at sinasabi nito na magandang mindset yan. Sana manalo siya. Tinatanong ni Greed kung bakit siya nandito. Hindi ba siya magpapahinga? Sinasabi ni Lowell na pumunta siya dito para i-cheer siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang panalo ay makakatulong sa kanyang mga plano. Sa isip-isip ni Lowell na para lang ito kay Kraugle. Sinasabi ni Lowell kay Greed na kaya I suggest na huwag siyang mag-relax at mag-manual work tulad ng lagi niyang ginagawa. Tinatanong ni Greed kung anong pinagsasabi niya, kailan pa naging labor-intensive ang blacksmithing. Sinasabi ni Lowell na hindi, kung may plano siyang gamitin ang production system, sasabihin niya sana na hindi niya dapat itong gawin. Wait, narinig niya na ba ang produce button? Nakangiting sinasabi ni Greed na produce button. Ano yun? Hindi niya pa ito narinig. Ikaw bata, siya ang pangunahing expert dito. Biglang tumalikod si Lowell at nagtataka naman dito si Greed. Umiiyak at sa isip-isip ni Lowell na hindi niya mapigilan ang pag-agos ng luha niya. Ang lalaking yan, na mahigit 2 taon na ginagawa ito, ay hindi alam ang produce button. Hindi niya inaasahan ito, nag-alala siya sa wala, sinasabi ng host ng event na ang ika-17 araw ng international competition. Ngayon ay dedicated sa sining ng apoy at bakal, ang event ngayon ay ang item production competition. May 23 blacksmith ang sasali, ang time limit ay 8 hours. Dapat silang gumawa ng pinakamagandang longsword na posible, gamit ang mga ingredients at design na binigay. Sumisigaw at hindi naman makapaniwala si Greed na 8 oras lang ang binigay sa kanila. Sa isip-isip ni Panmir na nabigla siya siguro sa dami ng oras, Greed. Gugugol siya ng 8 oras kasama ang Great Blacksmith na pinagpapawisan ng dugo, para sa iyo, na umaasa lamang sa pagpindot sa isang button, kahit na ang 8 minuto ay malamang na masyadong mahaba, sana mag-enjoy siya sa pag-scratch ng lottery ticket, gulat na gulat at hindi makapaniwala, at napapatanong si Greed na gagawa sila ng longsword ng 8 oras lang, at paano niya ito gagawin, napapamura at sa isip nito na hindi ba dapat sila gumawa ng pinakamahusay na mga bagay na posible.